Nagising si Rigor noong maramdaman niyang huminto ang sasakyan. Naroon na sila sa palengke ng isang lugar. Kayong dalawa, maiwan muna kayo rito. Bibili lang ako ng makakain natin pagdating. Sige po, Ninong. Wika pa ni Rigor na kumukusot-kusot pa ng kanyang mata. Nakita niyang nakahawak si Erika sa kanyang kamay habang nakasandal pa rin ito sa kanyang dibdib. Erika, gising na. Mukhang malapit na tayo. Bumili na si Ninong ng pagkain eh. Dahan-dahan namang nagmulat si Erika at kinukusot-kusot rin ang mata. Ilang saglit pa ay bumalik na si Mang Magno. Puro mga sariwang isda ang pinamili nito. Meron ding malalaking sugpo at tahong. Ninong, tayo ang magluluto niyan? Oo naman, mas okay yun. Para sigurado tayong sariwa at malinis ang pagkakagawa. Oh, sige na pare, tara na. Wika pa ni Mang Magno sa matandang driver. Bumiyahe pa sila ng mahigit 15 minuto hanggang sa buhangin na ang daan na dinadaanan ng sasakyan. Makikita na rin sa kanang bahagi ang puting buhanginan ng dalampasigan. Wow, ang sarap maligo sa dagat. Wika pa ni Erika. Oo, iha. Magpapakasawa ka sa pagligo sa dagat. Tignan natin kung hindi mawala yung pagkatisay mo bago tayo bumalik sa atin. Okay lang po, Ninong. Mabilis namang bumalik sa dati ang kaputian ko. Umupula nga lang ang balat ko kapag naliligo sa dagat. Pero hindi umiitim. Ilang saglit pa ay huminto na ang sasakyan sa isang nakapader na compound. Sinabi ni Mang Magno sa driver na pindutin ang busina ng 3 beses. May lumabas naman na binatilyo mula sa loob. Mang Magno, kayo pala. Ricky, buksan mo muna ang gate. Opo, Mang Magno. Wika pa ng binatilyo. Pagkapasok ng sasakyan ay agad ibinaba ni Mang Magno ang mga pinamiling ulam. Ricky, dalhin mo sa inyo. Sabihin mo, yang bangus sisigangin. Tapos yung hipon at tahong, palinisan mo. Iihawin lang yan. Mamaya ka na magpaningas ng apoy doon sa cottage kapag luto na ang sinaing at ang sinigang. Sige po. Sagot pa ng binatilyo at agad nang umalis, dala ang mga pinamili ni Mang Magno. Binayaran rin agad ni Mang Magno ang inarkilang sasakyan. Saka umalis na rin iyon agad. Ninong, kaninong private resort ito? Sa akin. Ha? Meron kang ganito? Sa tagal nating nasa bundok, hindi mo walang naisipan na dalhin ako rito? Bakit? Nasaan ka ba ngayon? Di ba nandito ka na nga? Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin, Ninong. Bakit doon tayo nagtago sa kabundukan? Meron ka naman palang private resort na napakaganda. Ano ka ba, anak? Mainam ang lugar na ito sa pagpapahinga, hindi sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Erika, iha, ito ang susi ng bayo. Pwede ka na pumasok sa loob. 4 ang kwarto sa itaas. Pumili ka na lang. Tumingin naman si Erika kay Rigor. Ano, mag-iisa ba tayo ng kwarto o hihiwalay ka na? Ha? Bakit naman ako hihiwalay? Tinatanong ko lang. Baka kasi napipilitan ka lang na samahan ako sa iisang kwarto dahil maliit na naman ang bahay natin sa bundok. Baka kung may iba ka namang matutulugan ay hindi ka tatabi sa akin. Oo na, magsama na tayo sa isang kwarto. Sagot pa ni Rigor. Agad nang tumalikod ang dalaga. Tinapik naman ni Mang Magno si Rigor sa balikat. Sige na, samahan mo na yun sa itaas. Tapos magbihis na rin kayo ng panligo. Doon na tayo tatambay sa cottage malapit sa dagat. Dahil doon na rin tayo kakain. Sige, Ninong. Wika pa ni Rigor. Pagkarating sa kwarto ay nakita ni Rigor na nakasimangot pa rin si Erika. Hinila niya iyon sa braso at noong maiharap ay diretso niyang siniil ng halik ang dalaga. Noong una ay nagpupumiglas pa ang dalaga pero hindi talaga iyon binitawan ni Rigor. Hindi nagtagal ay kumalman na rin naman iyon.
nakipagsabayan na sa pagpaparamdam ng pagmamahal. Noong mapagod sa paghalik ay kumalas na rin si Rigor. Wag na wag mong iisipin na ayoko sa'yo. Personal kong dahilan kung bakit wala pa akong ginagawa sa'yo. Nangako kasi ako sa sarili ko na uunahin kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga magulang bago ko hayaan ang sarili ko na umibig at sumaya. Pero kung dahil lang doon ay iiwanan mo ako, babaliin ko na lang ang pangako kong iyon. Ayokong mawala ka sa akin, Erika, dahil mahal kita. Wika pa ni Rigor. Tumulo naman ang luha ng dalaga at tila doon palang naintindihan ang dahilan ni Rigor kung bakit tila hindi siya napapahalagahan nito bilang isang babae. Saglit silang nagyakap tapos sinabi ni Rigor, "Oh, tara na sa baba. Baka hinihintay na tayo ni Ninong. Excited na rin ako maligo sa beach eh." "Ako rin." Nakangiting wika pa ng dalagang si Erika. Muli nitong siniil ng halik si Rigor bago masayang naglakad papalabas ng kwarto at bumaba sa unang palapag. Naabutan nilang naroon si Mang Rigor naghahanda ng iba pang mga dadalhin sa cottage. May inililista rin ito sa papel na mga kailangan ipabili sa bayan. Ilang saglit pa ay lumapit na ang binatilyong si Ricky. "Ricky, ako lang magpapaningas ng apoy. May motor naman kayo, di ba? Bilhin mo ito sa bayan. Ito ang pera." "Ariglado po, Mang Magno." "Oh, kayong dalawa, maligo na kayo para malamigan ang utak nyo." Nakangiting wika pa ni Mang Magno. Agad namang nagtampisaw ang dalawa sa dagat. Nag-enjoy sa paglangoy ang dalawa habang nagkukulitan at nagsasabuyan ng tubig. Makalipas ang mahigit isang oras ay tinawag na sila ni Mang Magno para kumain. "Rigor, tara na. Nagugutom na talaga ako eh." Wika pa ni Erika. "Ako nga rin eh. Sige." Pagkaharap nila sa lamesang naroon sa cottage ay lalong kumulo ang kanilang tiyan noong makita ang masasarap na ulam. May nakasalang din na inihaw na tahong at sugpo. Lahat iyon ay mainit pa talaga. Dahil doon lang din inilagay ang mga naluto na sa gilid ng ihawan. Sarap na sarap ang dalawa sa pagkain nang may maisip maitanong si Rigor. "Ninong, mabuti at naisipan mong bumili ng ganitong bahay sa tabing dagat. Nasaan pala ang mga kamag-anak mo? Taga rito ka ba sa lugar na ito?" "Hindi anak. Dito lang ako may nakita magandang beach. Kaya dito ko na rin naisipang bumili ng bahay na bakasyunan. Wala na akong mga kamag-anak. Kagaya mo, ang asawa at dalawang anak ko ay pinatay rin ng mga aswang sa mismong harapan ko pa. Ako na sana ang huling papaslangin kung hindi lang dumating sina Romano at Ferrer." "Rigor, sino ang mga iyon?" tanong pa ni Erika. "Si Romano ay si Itay. Si Mang Ferrer naman ay isa sa kaibigan nila. Silang tatlo ni Ninong ang palaging magkakasama sa mga misyon ng panunugis ng mga aswang. Kaya noong sugurin kami sa bahay, si Ninong lang din ang inaasahan namin na darating upang tumulong. Dahil maging siya ay sinugod rin. Noong matalo niya ang mga aswang na sumugod sa kanya, ay saka siya nakapunta sa amin. Wala na ako noon sa bahay dahil pinatakas na ako ni Inay. Kaya nakita ko ni Ninong na walang malay sa gilid ng isang puno sa sikretong daan namin ni Tatay." "Hala Rigor, sorry. Hindi ko intensyong ibalik ang malungkot mong alaala." "Hindi, okay lang yun. Magiging malungkot lang ang pagkamatay nila Inay at Itay kung hindi ko sila maipaghihiganti. Kaya kailangan kong tapusin ang mga misyong makakaharap ko alang-alang sa hustisya para sa kanila." "Oh, tama na yan. Baka mauwi pa tayo sa iyakan. Kumain na kayo ng marami para makaligo ulit. Tapos mamayang gabi ay mag-iinuman tayo habang nakatambay rito. Nagpaluto na rin ako ng barbecue para may pulutan tayo mamayang gabi." "Wow, gusto ko pong masubukan uminom ng alak, Ninong." Wika pa ni Erika. "Abay oo naman. Kasama ka ring iinom mamaya." Lumapit naman si Ricky na naroon kumakain malapit sa ihawan. "Mang Magno, tamang-tama at narito kayo.
May dayong aswang daw dito ngayon. Hindi naman alam kung taga saan o saan nakatira. Walang makapagsabi eh. Pero ang mga inaatake niya ay yung mga nagpapagabi sa tabing dagat. Si tatay nga ay muntik na dahil naisipan niya minsan na tumambay dito noong magising siya sa alanganing oras. Mabuti at nakatakbo siya agad noong papalapit na yung tao. Hindi raw kasi pamilyar sa kanya ang pangangatawan ng taong iyon. Tapos noong tumingala ay nakita niyang nagliliwanag ng pula ang mata. Kaya alam niyang hindi na yun normal. Agad na siyang kumaripas ng takbo papauwi sa bahay. Sumabat naman si Erica. Naku, mabuti at hindi siya sinundan hanggang sa bahay niyo. Hindi naman daw yung susunod hanggang sa bahay dahil may orasyon ng proteksyon ang bahay namin na inilagay nito si Mang Magno. Kaya nga minsan ay dito ako natutulog sa bahay niya sa may sala kasi alam kong hindi yan basta-basta mapapasok ng mga aswang. Napangiti naman si Mang Magno. Ah, ganun ba? Eh di tamang-tama, abangan natin mamayang gabi rito. At kapag nahuli ko yan, ako mismo ang maglulunod sa kanya sa dagat. Anak, may mapagpapraktisan ka mamayang gabi. Ikaw na ang sumintensya para hindi masira ang bakasyon natin. Walang problema, Ninong. Hindi naman ako napagod doon sa matandang kinalaban ko kanina eh. Masyado kasing kampante. Akala niya siguro madali niya ako matatalo sa pagtalon-talon niya ng mataas, sabay takot sa akin. Malas niya lang dahil ako nakaharap niya. Kaya ayun, basag ang ulo. Nagsalita namang muli si Mang Magno. Oh, Ricky, bumili ka na ng 1/4 na bloke ng yelo mamaya ha. Tapos ilagay mo sa ice chest. Doon mo ibabad ang beer na pinabili ko sa iyo. Lahat po yun? Isang kahon lang ang ilagay mo. Sakto na sa atin yun. Sumagot naman si Rigor. Bakit, Ninong? Ilang kahon ba ang pinabili mo? 4. Ha? Ang dami naman. Ano ka ba, anak? Beer lang naman yun. Baka nga kulang pa yun eh. Kasi 1 linggo tayo rito magpapahinga. Para ready na tayo uli pagbalik natin sa bukid. Sumabat naman si Erica. Ninong, maaari din po ba kayo magpabili ng Coke? Sabi kasi ako sa soft drinks eh. Halos wala pa sa 3 beses ako nakakainom noong bata pa ako. Naulit na lang noong kumain tayo doon sa kainang may logo ng bubuyog. Oo naman iha, alam ko naman na napakahilig mo sa soft drinks. Kaya nagpabili na rin ako ng 1 kahon, pero yung nakabote lang. Kilala naman ang pamilya nitong si Ricky dito, kaya walang problema ang panghihiram ng bote. Pero hinay-hinay ka lang sa soft drinks ha. Baka humapdi naman yung sikmura mo. Malakas daw maka-UTI yun. Ikaw din, mahihirapan kang umihi dahil sobrang sakit. Opo, Ninong. Sagot naman ni Erica. Masayang nagkwentuhan ang tatlo habang dahan-dahan lang ang kain at nakatanaw sa kalmadong dagat. Bandang 5:00 ng hapon ay nagpaalam si Rigor na matutulog muna siya dahil nakakaramdam siya ng antok. Maging si Erica ay sumabay na rin. Kaya ipinaligpit na muna ni Mang Rigor kay Ricky ang mga pagkain roon. Ibabalik na lang sa kinagabihan dahil maging ito ay magpapahinga rin. Pasado 7:00 noong magising si Rigor. Uy, Erica, gising na. Magtira ka ng tulog para mamaya. Pupungas-pungas naman ang dalaga pero agad na rin itong bumangon. Pagkababa nila ay wala si Mang Magno doon. Lumabas na lang sila ng bahay at nasalubong nila si Ricky na may hinahakot. Ricky, si Ninong? Tanong pa ni Rigor. Nasa dagat. Kanina pa yun naroon, naliligo. Ah, talaga? Sige, sige. Nagtuloy na si Rigor sa cottage na malapit mismo sa dagat. At kapag high tide nga, ay umaabot talaga doon ang dagat. Hindi naman nasisira ang kubong iyon dahil ibinaon ng malalim ang mga haligi at nilagyan din ng mga bato. Ninong, malamig ang tubig? Tanong pa ni Rigor noong makita si Mang Magno na naroon lumalangoy-langoy ng pabalik-balik. Hindi anak, halina kayo, maligo na rin kayo. Para pagkatapos ay saka tayo maghapunan.
Hindi na, Ninong. Bukas na lang uli siguro. Eh di sige, magsikain na tayo. Mukhang gutom na kayo eh. Wika pa ni Mang Magno at dahan-dahan ang umahon sa dagat. Wow, Ninong, ang sarap nito. Sinabaw ang sugpo. Oo naman, pero hindi ko na yan pinalagyan ng pampasim dahil sinigang lang ang ulam natin kaninang tanghali. Baka mangasim na ang sigmura natin kung sinigang pa rin. Ganadong-ganado sa pagkain ang dalawa, lalo at hindi sila nakakakain ng ganoong pagkain sa bundok. Ninong, bakit hindi ko pa nakikita ang mga magulang ni Ricky? Sila ba ang caretaker dito? Oo, Rigor. Nasa bahay ang mga iyon, mahiyain at bihirang lumabas. Ang totoo niyan, kanila ang lupaing ito. Napadaan lang ako rito noong panahong nagliliwaliw pa ako. Ang kapatid ng tatay niya si Ricky, o bali tiyahin ni Ricky, ay inaasawa ng kapre. Kinukuha sa gabi. Tapos matatagpuan wala ng saplot sa may puno ng kawayan. Sa likuran lang din ng bahay nila. Ang sabi daw ng albularyo na ang magandang solusyon ay mag-asawa na ang dalaga para tigilan na siya ng nilalang na iyon. Pero sa mismong gabi ng kasal noon ay pinatay ng nilalang yung lalaki. Kaya ayun, wala nang nangahas pa na manligaw sa dalaga dahil sa takot na mamatay rin sila. O di kaya hantingin noong kapre. Noong mabalitaan ko ang kwentong iyon ay nagpunta ako rito. Nagpanggap ako na manliligaw ni Vicky. Yun yung pangalan ng tiyahin ni Ricky. Tapos kinagabihan, doon pa ako umihi sa mismong puno ng kawayan. Inaasar-asar ko talaga ang kapre para magalit at magpakita. Noong magpakita nga sa akin, ay diretsong hampas ng isang malaking kahoy. Siyempre, dahil sa antingero na rin naman ako noon, kaya alam ko na ang gagawin ko. Ilang beses ko pa yung pinakiusapan na lubayan si Vicky at umalis na lang sa lugar na ito. Pero matigas talaga eh. Kaya wala na akong ibang mapagpipilian. Pinaslang ko na nga ang nilalang na iyon. Noong gumaling ang dalagang si Vicky ay nagpunta ng Olongapo at nakapag-asawa ng Kano. Ngayon nga ay nasa Amerika na raw nakatira. May mga anak na rin. Tapos itong lupain nila dati ay matalahib. Ilang araw din akong namalagi dito sa kanila. Kaya nalaman ko ang tungkol sa problema nila sa pera. Dahil nag-aaral noon ng nursing ang panganay na ate nitong si Ricky. Balak daw nilang ibenta ang lupaing ito sa murang halaga. Ayaw pa sana ng nanay ni Ricky. Dahil kawawa naman daw sila kung mangungupahan na lang matapos maibenta ang lupaing ito. Kaya ayun, doon ako sumagot. Sabi ko ako na ang bibili. Mas mataas ang presyo ko sa sinasabi noong negosyanteng gustong bumili. Pangalawa, hindi naman ako dito titira, kaya sila ang gagawin kong caretaker. May sahod sila bilang caretaker. At papagawaan ko rin sila ng sarili nilang bahay sa tabi lang din ng resort na to. Nakikita niyo yung two-story na bahay na nakadikit sa pader nitong compound? Iyon ang bahay na pinagawa ko para kina Ricky. Pero sako pa rin iyon ng lupa na pagmamayari ko. Wow, ang swerte naman nila Ninong na nakilala ka nila. May hanap buhay na sila, hindi pa sila nawala ng tirahan. Sabat pa ni Erica. Matapos kumain ay kumuha na si Mang Magdo ng coke at beer mula sa malaking timba na naroon lang din nakatayo sa gilid ng cottage. Oh, Erica, ang soft drinks mo. Wika pa ni Mang Magno sabay abot sa dalaga. Salamat, Ninong. Tapos nag-abot naman siya kay Rigor ng beer. At nagsimula na silang mag-inuman habang nagkikwentuhan ng kung ano-anong mga topic. Makalipas ang 2 oras ay naroon na rin si Ricky, nakatambay sa cottage habang nakikiinom na rin ng beer. Maya-maya ay sinabi ni Rigor, Ninong, may nararamdaman akong aswang sa malapit. Ha? Talaga? Ang aga. Erica, gusto mo maging pain? Pagbibiro pa ni Mang Magno, agad namang tumayo si Erica. Opo, Ninong. Ha? Seryoso ka talaga? Nagbibiro lang naman ako. Okay lang sa akin, Ninong. Gusto ko rin magkaroon ng pakinabang sa panghahanting nyo ng mga aswang.
Eh di sige, ikaw bahala. Ikaw Ricky, hindi ka ba matatakot? Ano pong gagawin ko, Mang Magno? Wala. Dito lang tayo sa kubo uupo. Si Rigor na ang bahala dyan. Ah, okay po. Okay lang ako dito. Tumayo si Mang Magno at pinatay ang ilaw ng cottage. May kaunting liwanag naman sa paligid dahil sa buwan, kahit pa may manipis na ulap sa ibabaw. Pero sa loob ng cottage ay madilim talaga. Rigor, nakikita mo yung bangka na naka-dry dock? Doon ka pumwesto sa kamarote noon o yung parang bahay sa bandang likuran. Ikaw naman Erika, dyan ka sa gitna. Kunyari, naglalakad-lakad ka lang sa tabing dagat. Habang nilalaro-laro ng iyong mga paa, ang maliliit na hampas ng mahinang alon. Opo Ninong, walang problema. Agad nang tumayo si Rigor upang sa likuran dumaan. Saka pumasok sa loob noong likuran ng bangka. Si Erika naman ay dahan-dahang naglakad patungo sa gitna. Bali na sa pagitan siya ng pinagtataguan ni Rigor at noong cottage. Kalahating oras na mahigit ang lumipas pero wala pa rin lumalapit na aswang. Kaya sinabi ni Mang Magno, Ricky, hatiran mo si Rigor doon ng beer. Baka makatulog yun doon sa kakahintay. Natatawa naman si Ricky na tumayo at kumuha ng beer sa timba na dinala kay Rigor. Habang naroon si Rigor sa loob ng bangka ay natatawa din siya sa kanyang isip. Dahil kailan pa nausong manghunting ng aswang tapos may hawak-hawak na beer habang nagpapalipas ng oras. Ilang saglit pa ay may naririnig na silang pagaspas sa ere. Sumilip si Rigor sa labas pero wala siyang makita. Sinubukan niyang humiga upang makita ng maigi ang itaas pero wala talaga. Noong silipin niya si Erika ay nakita niyang nakatingin na ito sa isang direksyon. Habang may dalawang itim na bulto ng nilalang ang dahan-dahang lumalapit rito. Maitim iyon at nakatiklop sa likuran hanggang braso ang malapad na pakpak. Tumalon si Rigor mula sa bangka habang dala pa rin ang bote ng San Mig Light. Nagpapanggap itong lasing. Oy, mga pare! Pupunta ba kayo sa costume party? Gusto ko yung costume nyo Sumagot naman ang isa sa mga iyon pero kakaiba ang boses dahil paos at nakakatakot. Oo, pupunta nga kami sa isang party. Pero isasama namin kayo ng babaeng iyan nang may makain kami sa party namin. Ah, ganun ba? Eh di loko ka pala Hindi ko pa nga nakakain yan. Uunahan niyo pa ako. Wika pa ni Rigor. Sabay bato noong bote sa mukha noong isang aswang. Umangil iyon ng malakas, sabay sugod na kay Rigor. Erika, takbo na! Sigaw pa ni Rigor. Mabilis na tumakbo si Erika papunta kina Mang Magno. Pero bago pa siya makarating, ay naharangan na siya ng isa pang aswang. Dahil tumalon iyon sabay lipad at doon dumapo sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata ni Erika sa nakikita. Nanariwa sa kanyang alaala ang takot na naranasan niya noong bihag pa siya ng mga aswang. Nawala na rin sa isip niya na naroon naman si Mang Magno 10 hakbang ang layo mula doon sa aswang. Dahil malapit na rin naman sila sa cottage. Saan ka pupunta, magandang binibini? Naaamoy ko ang pagiging sariwa mo! Lalong nanigas ang buong katawan ni Erika at hindi na makakilos dahil sa takot. Hindi na rin siya makasigaw. Hindi napansin ng aswang na nakatayo na sa likuran niya si Mang Magno. Psst! Pogi! Pabirong wika pa ni Mang Magno. Umangil ang aswang at dahan-dahang humarap kay Mang Magno. Surprise! Wika pa ni Mang Magno. Sabay kumpas paturo sa aswang. Sumabog ang buong katawan noon at nagkadurog-durog na parang giniling. Napasabi na lang si Erika, Ninong naman bakit mo pinasabog? Pagkatingin ni Mang Magno kay Erika,
ay naghihilamos ito sa mukha noong mga tumalsik na dugo at laman ng aswang. Hey, sorry Erika, maligo ka na lang sa dagat para maalis yan. Nakasimangot naman na naglakad si Erika papunta sa may dagat habang inaalis ang mga laman noong aswang na kumakapit sa mahaba niyang buhok. Si Mang Magno naman ay tumayo lang malapit sa dalaga para hindi sila masingitan ng mga aswang. Baka may kasama pa ang mga yun sa malayo at biglang saklutin ang dalaga. Alam niyang mahirapan silang habulin pa iyon kung sakali dahil lumilipad na uri ng aswang ang kanilang kaharap. Sa bahagi naman ni Rigor at noong isang aswang ay napatingin ang aswang sa likuran ni Rigor. Hindi ito makapaniwala na sa ganoon kabilis ay nadurog ang kasama niya. Psst! Sa akin ka tumingin. Hindi ako katulad ni Ninong na tamad, dinadaan sa pakumpas-kumpas ng orasyon. Tatapusin kita gamit ang sarili kong kamao. Wika pa ni Rigor. Sumagot naman ang aswang. Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko kayo! Wika pa noon sabay talon at bumuka ang malapad na pakpak sa kalumipad. Sabi naman ni Rigor, anong tingin mo? Papayag akong takasan mo na lang ako bigla? Umusal ng orasyon si Rigor at itinutok ang dalawang daliri sa aswang. Sapul iyon ng kanyang binitawang buhay na salita, kaya tila payong na umiikot ang aswang na bumubulusok pa ibaba. Bawal ang tumakas. Sasabihin mong hindi pa tayo tapos, pero tatakas ka na pala. Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Kabastusan naman yata yun. Wika pa ni Rigor. Bago pa siya makalapit sa aswang ay agad na yung bumangon at sumugod sa kanya. Nakahanda naman si Rigor. Itinaas niya ang kanyang magkabilang braso upang masalag ang atake ng aswang. Kahit naman matalas ang mga kuko noon ay hindi naman nagagawang makasugat dahil sa gamit niyang kabal. Tinira ni Rigor iyon ng dalawang jab straight na parehong sumapul sa mukha ng aswang. Pero mabilis iyong bumitaw ng walop na nakabukas ang kamay dahil gustong makakalmot. Yumuko si Rigor sabay bigay ng isang jab straight mula sa ilalim. Noong bumelo ang aswang ng pagsuntok gamit ang kaliwang kamay, ay doon na ipinasok ni Rigor ang kanyang kanang kamay at tuloy-tuloy ang kaliwat kanan sa pagsuntok sa mukha noong aswang. Pati bodega noon ay binabayo niya ng paulit-ulit. Kaya maririnig ang pagduduwal ng aswang na tila nasusuka. Hanggang sa inusal na ni Rigor ang kanyang malakas na orasyon at inihipan sa brass knuckles na nasa kamao at malakas na ibinomba sa mukha ng aswang. Nahinto sa paggalaw ang aswang na iyon dahil nabasag ang bungo. Muli pa yung inulit ni Rigor kaya natumba na talaga iyon sa lupa. Muling ikinumpas ni Rigor ang kanyang kanang kamay paturo sa aswang at nagliyab na iyon. Sumigaw naman si Mang Magno. Rigor, ang bote dalhin mo rito. Baka mabasag yan dyan at makasugat ng paa. Opo Ninong, sagot pa ni Rigor at pinuntahan iyong boteng kanyang ibinato sa aswang. Mabuti at hindi naman pala iyon nabasag. Habang naglalakad pa pabalik sa cottage ay napahinto si Rigor. May mainit pa rin siyang nararamdaman sa kanyang tenga. Kaya napalingon siya sa isang mataas na puno ng nyug na nakadungaw sa dalampasigan. Nakita niya ang isang malaking itim na ibon roon. Pula ang mata at nakatitig sa kanya. Noong makitang tinititigan niya iyon ay bigla rin iyong lumipad papalayo. Ninong, ayun pa oh, isa pang aswang, pero umalis na eh. Naku anak, mukhang hindi ito kaso ng dayong aswang na napadaan lang dito. Sa tingin ko ay may nagkukutang aswang talaga sa bundok na iyan at ginagawa nila itong hunting ground para sa kanilang pagkain. Ninong, matulog na po tayo ng maaga. Puntahan natin bukas ang bundok na iyan. Nararamdaman kong marami silang naroon. Lipulin na natin lahat habang hindi pa sila nakakarami ng biktima. Okay, sige. Oh, Ricky, simulan mo na ang magligpit habang narito pa kami.
Malamang matatakot ka na niyan magligpit kapag nakapasok na kami sa bahay. Opo, Mang Magno. Dali-dali na ngang nagligpit ang binatilyo, habang si Erika naman ay panay ang lublob sa dagat habang sinusuklay ang mahabang buhok para maalis ang mga durog na laman ng aswang na kumapit roon. Matapos makaligo ay pumasok na si Rigor sa kwarto nila. Naabutan niya nagpapatuyo pa ng buhok ang dalaga. Humiga na siya ng tuwid sa gilid na bahagi ng kama hanggang sa makatulog siya. Muli siyang naalimpungatan noong maramdaman na yumakap sa kanya ang dalaga. Saglit siyang hinalikan nito sa labi. Pero hindi na siya gumanti at nagkunyaring tulog na talaga. Kinabukasan, noong magising si Rigor ay wala na si Erika sa higaan. Pasado pa lang naman noon 6:00. Agad na siyang bumaba at nakitang naroon na sila Mang Rigor at Erika sa may cottage sa tabing dagat. Oh, ang aga niyo namang nagsibangon. Wika pa ni Rigor. Oo naman, para masalubong natin ang pagsikat ng araw. Wika pa ng matanda. Maya-maya ay nakita nilang papalapit na si Ricky. Dala ang termos at basket na naroon ang baso sa loob. Pati na rin 4 na 3-in-1 na kape at bibingka na gawa sa giniling na bigas. Agad kumagat si Erika doon sa bibingka. Wow, ang sarap naman ito. Ngayon lang ako nakatikim nito. Ricky, anong tawag dito? Tanong pa ni Erika. Ay, bibingka ang bigas ang tawag dyan, Ate Erika. Ah, ganun ba? Ang sarap. Malutong ang labas, tapos malambot at malinamnam sa loob. Maging si Rigor ay kumuha na rin. Unang beses niya rin makatikim noon. Oo nga, Ninong, ang sarap. Gusto ko ito palagi ang merienda natin, Ninong. Ano ba naman kayo? Huwag naman araw-araw. Paano nyo matitikman ang iba pang kakanin kung araw-araw palaging ganyan ang uorderin natin? Mamayang hapon, Ricky, suman ang ipagawa mo kay mama mo. Tapos bukas, sabihin mo yung balisungsong ang order ko para matikman itong dalawa. Ano naman yun, Ninong? Tanong pa ni Rigor. Malalaman nyo rin bukas. Huwag na puro tanong. Alam ko naman ang mga pagkaing bibilhin ko na sigurado magugustuhan nyo. Kaya ipaubayan nyo na sa akin ang pagdidesisyon. Okay po. Pagsang-ayon pa ng dalawa. Matapos makakain ay naghanda na sa pag-alis sina Rigor at Mang Magno. Iiwanan lang nila si Erika sa bahay. Safe naman doon at naroon din naman si Ricky na nakatambay sa labas para magbantay. Habang binabagtas nila ang daan papaakyat sa bundok ay nagsalita si Mang Magno. Anak, nakapagdebosyon ka ba kagabi? Opo, Ninong. Ginawa ko noong makatulog na si Erika. Ah, Ninong, anong klaseng aswang nga pala yung nakalaban natin kagabi? Sa tingin ko, mula yun sa lahi ng mga mandaragit. Kasi malapad masyado ang pakpak. May mga aswang naman kasi na hindi masyadong malapad ang pakpak. Ibig sabihin, panglipad lang talaga nila iyon para sa kanilang sarili. Pero hindi pandagit ng biktima dahil mahihirapan sila na makalipad kapag may bitbit na. Ah, mabuti pala at binantayan natin maigi si Erika, no? Baka kung nahawakan siya noon, diretso na siyang ililipad. Oo anak, tama ka. Noon nang naroon na malapit sa akin si Erika ay binantayan ko na rin agad dahil baka biglang may sumalisi at tangayin siya. Mahirap na hanapin ang ganoon. Mabuti kung hindi nila kakatayin agad. E papaano kung gutom sila? Baka bigla na lang iyong bitawan sa may batuhan para magkalasog-lasog ang buto. Saka lalantakan ang laman loob, pati na ang mismong laman. Sayang iyong isang nakatakas, Ninong, no? Hindi ko pa naman sana balak umakyat dito ngayon kung wala lang nakatakas. Sigurado kasing magre-report yun sa mga kasamahan nila. Tayo naman ang aabangan at aatakihin sa panahong hindi na tayo handa. Oo anak, tama ka. Kaya hanggat maaari ay tapusin natin ang buong pamayanan ngayong araw na ito. Sa katagalan pa ng kanilang paglalakad ay may namataan na silang kabahayan sa unahan. Pero ni isang tao ay wala silang makita.
Parang mga kamalig lang ang pagkakagawa noon. Tahimik na tahimik. Nasa 10 kamalig ang naroon. Suminya si Mang Magno kay Rigor na silipin nito ang kubo sa unahan. Siya naman ang sa kabila. Noong sumilip sila ay doon nila nakita ang mga aswang na natutulog sa mga duyan sa loob ng mga kubo. May iilang mga kababaihan din silang nakikita na nakatali sa haligi at may dugo ang bibig pati na ang leeg. Ibig sabihin, maaaring buhay pa ang mga iyon at maaari ding mailigtas. Habang nakasilip sila sa isang kamalig, ay biglang may lalaking sumigaw. "May nakapasok na mga dayo!" Biglang nagsitayuan ang mga aswang na nasa loob ng kanilang mga kubo. Pero noong magtangka silang lumabas, ay agad ring napapasok sa loob dahil umusok ang balat nila sa sobrang liwanag ng sikat ng araw. Pasado 10:00 pa lang noon at tirik na tirik ang araw. Habang nakasilip si Mang Magno sa isang kubo, ay napansin niyang hindi lahat ng aswang doon ay takot sa araw. Iyong mukhang mga bata at baguhan pa lang ay hindi nasusunog. Tapos iyong mga matatanda na ay siyang hindi makatagal sa liwanag ng araw. Agad nang humanda si Rigor noong makitang may 3 lalaki ang papasugod sa kanya. Pare-parehong sibat ang dala ng mga iyon, kaya hinugot na rin ni Rigor ang kanyang itak at iyon ang ginamit na pansalag sa mga sibat. Tila hindi mga aswang ang kalaban ni Rigor dahil pisikal na laban ang kanilang ginagawa. Masigasig din ang mga ito magsikilos. Kaya inilabas na ni Rigor ang kakayahan ng liksi mula sa mutya ng sagi. Tuwing magkakaroon ng pagkakataon ay hinihiwaan niya ang braso ng mga aswang na iyon. Doon niya nakitang ang dugo nila ay umuusok at doon sila napapasok. Ibig sabihin, aswang na rin talaga ang mga iyon. Pero hindi pa sobrang concentrated ng aswang virus ang kanilang katawan. Kaya hindi pa nasusunog ng init ng araw ang kanilang mismong balat. Pero kapag dugo na mismo ang na-expose ay saka palang uusok. Pinagbuti pa ni Rigor ang kanyang pakikipaglaban hanggang sa maputulan niya ng mga braso at binti ang mga kaharap na aswang. May ilan pang kalalakihan ang lumabas, pero lahat iyon ay nagawang mapaslang ni Rigor. Nagpalingalingay siya sa paligid. Hindi niya makita si Mang Magno hanggang sa makita niyang nagliyab na ang mga bahay sa unahan. Tapos lumabas mula sa likuran ang kanyang ninong. "Anong ginagawa mo, ninong?" "Anong ginagawa ko? Ginagamit ko ang utak ko. Mapapagod lang tayo sa pakikipaglaban sa mga matatandang aswang kung papasukin natin sila sa loob ng kubo. Kaya sinunog ko na lang ang mismong kubo para kapag wala ng bubong at dingding ang mga bahay, ay kayang-kaya na sila tupukin ng sinag ng araw. Magbantay ka dyan sa kabilang bahagi, dito naman ako. Dahil baka biglang magsilabasan at tumakbo ng mabilis upang makahanap ng kuwebang mapagtataguan." Hindi nga nagkamali si Mang Magno. May mga nagsilabasan at nagtangkang magtungo sa kasukalan para hindi tamaan ng direktang sikat ng araw. Pero naroon nakabang si Rigor, dala ang kanyang mahabang itak. Maging si Mang Magno ay nakaabang pero ginagamitan niya ng tigalpo para matumba ang aswang at mas mapatagal ang exposure sa araw at saka tuluyang masusunog. "Ninong, paano yung mga bihag nila sa loob? Yung nakatali sa mga poste?" "Wala na yun, anak. Na-examine ko na sila. Lahat sila ay ganap ng aswang. Kaya kahit mailigtas natin, ay magtutuloy-tuloy lang din ang kanilang pagkauhaw sa laman at dugo ng tao. Nakita mo ba yung dugo sa bibig at mukha nila? Ibig sabihin, pinakain na sila ng sariwang laman at pinainom na rin ang dugo ng tao, kaya naging ganap na ang kanilang pagkaaswang. Mukhang hindi lang pagkain ang gusto ng mga aswang na ito sa mga tao. Ginagamit din nila ang iba nilang biktima upang makapagparami. Sige na, sindihan mo na rin ang iba pang mga bahay na walang laman. Wala tayong ititirang bahay rito para wala nang pamahayan ng mga aswang." "Opo, ninong."
Sagot pa ni Rigor at sinunod ang utos ng ninong niya. Matapos masunog lahat ng mga kabahayan roon, ay naglakad na silang muli paibaba ng bundok upang maipagpatuloy ang kanilang masarap na pagbabakasyon. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.